Yo, what's up mga Juan? Remember nung panahon ng Korea? Parang superhero ng Asia. Yung tipong boom! K-pop, global superstar acts like BTS and Blackpink everywhere. K-dramas, nagkakalat sa Netflix. Korean skincare, kinababaliwan ng lahat. Tapos yung economy nila, super bilis mag-grow. From war-torn to one of the richest countries in the world. Ayos, di ba? Grabe, parang panaginip. Pero may twist. Parang plot twist sa K-drama na hindi mo in-expect. Kasi habang tayo, todo fangirl or fanboy sa Hallyu wave nila, may isang malaking problema na pala silang kinakaharap na mas nakakatakot pa sa zombie apocalypse. That, my friends, is their rapidly aging population at ang pagbagsak ng birth rate nila. Basically, mawawala na ng tao sa Korea. Wasak! Gets nyo ba? Imagine, isang bansa na unti-unting nawawalan ng mga bagong sibol. Hindi dahil sa giyera, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ayaw na ng mga tao magkaanak. Anyari, bes! Grabe to! So paano ba nagsimula ang lahat ng to? Balik tayo konti sa history. Yung Korea, after ng Korean War, parang phoenix na bumangon mula sa abo. Super sipag ng mga tao. Lalo na yung generation ng mga lolo't lola natin. Sila yung tinatawag na baby boomers. Yung tipong ang daming anak para magtrabaho at magpalaki sa ekonomiya. Ayon sa sources ko, naglalabasan dati mga 600,000 to 1 million babies per year. Imagine that! Ang dami! Fast forward tayo, nung nag-improve ang buhay, nag-modernize ang bansa, biglang nag-iba ang priorities ng mga Koreans. Yung focus from having big families, naging sa education, career, at wealth. Parang, sige, mag-aral ka ng mabuti para maging doktor na abogado. Good vibes, di ba? And then, boom! Pumasok ang 90s at 2000s. Globalization, internet, K-pop, K-drama, nagiging mas expensive ang lahat. Ang cost of living sa Seoul, grabe! Housing, forget about it, unless you're a chaebol heir. Education, super competitive. Kailangan nung mag-aral sa cram schools, yung tipong halos wala ka ng tulog. Gets mo? Pressured ang mga tao. Sobra! Dahil sa sobrang pressure, ang mga iyang Koreans naging pragmatic. Sabi nila, bakit pa ako magkakaanak kung hindi ko naman maibibigay yung pinakamaganda para sa kanila? O kaya, sino bang magpapalaki sa mga anak ko kung pareho kaming nasa trabaho na kasama ko mula umaga hanggang gabi? O di ba? Valid points ha! And then the numbers started to drop. Slowly at first, then suddenly, kaboom! By 2018, ang birth rate nila bumagsak sa 0.98 live births per woman. 0.98! Lower than 1! Meaning, hindi na nila napapalitan yung population nila. Kadiri! Parang scene sa pelikula na unti-unting nauubos ang tao. And the government? Siyempre, panic mode. Sino ba naman hindi? Sabi nila, teka, anong nangyayari? So ang dami nilang ginawang programa. Yung tipong bigyan ng incentives pag nagkaanak, subsidized daycare, housing benefits, freebies for babies, lahat na. Pero guess what? Wala. Wala. Walang masyadong nag-click. Bakit? Kasi yung problema, mas malalim pa sa incentives. Ang problema, nasa culture and societal expectations. Yung mga kababaihan sa Korea, super galing, super educated. Pero pag nagkaanak sila, ang hirap mag-juggle ng career at family. Usually sila yung nagbibito sa trabaho. Ay nangyayari sa gender equality, bes. Tapos, yung mga lalaki naman, under pressure din. Kailangan sila maging provider. Magtrabaho ng todo. Yung work culture sa Korea, grabe. Yung tipong overtime everyday, tapos after work, may company dinner pa. Saan ka pa lulugar para magpalaki ng anak? Gets mo? Stressful. So, dahil sa problemang yan, ang dami ng epekto. Unang-una, yung economy. Sino magtatrabaho sa future? Kung walang bagong laborers, walang magbabayad ng taxes, walang magpaproduce. Yung mga factories, mga tech companies, anong mangyayari? Pasak. Parang dominoes na bumabagsak. Pangalawa, yung military. Mandatory sa South Korea ang military service for men. Pero kung unti-unting kumukonti ang mga kabataan, sino magsaserve? Hello, North Korea! Grabe, di ba? Nakakatakot. At pangatlo, yung society mismo. Kung puro matatanda na lang ang populasyon, sino mag-aalaga sa kanila? Sino magbabayad ng pensions nila? Yung mga lolo't lola natin syempre kailangan ng suporta. Pero kung walang young generation, paano na? It's a ticking time bomb. So, anong resolution? Well, there's no easy answer. May mga nagsasabi na mag-open up sa immigration. Kasi kung walang local na magre-replenish ng population, why not get from outside?
Pero syempre, may social implications yan. Diversity, integration, cultural differences, hindi madali. Meron ding nagsasabi na kailangang baguhin ng buong work culture. Give more flexibility, promote work-life balance, pero yung mga J-balls at malalaking kumpanya, papayag kaya? Mahirap baguhin ang deep-seated culture. Kung titignan natin, parang yung Koreana sa crossroad ngayon. Sila yung poster child ng economic miracle, ng cultural influence, pero sila rin yung poster child ng kung anong pwedeng mangyari sa isang highly developed country na hindi na nagpapakaanak. So anong lessons sa pwede nating matutunan? Siguro dapat nating balansehin ng career goals, economic success, at yung basic need na mag-propagate bilang isang species. Grabe di ba? Ang lalim pala. Sa huli, ang tanong, will South Korea find a way to reverse this demographic winter? Or will we slowly see the decline of a once vibrant and booming nation? Only time will tell, but for now, let's just appreciate the K-pop and K-dramas while they're still here, because who knows what the future holds for K-pop country. Gets mo na? That's the tea. Drop your thoughts in the comment section below. What do you think about this whole situation? Do you think they can fix it? Or is it a goodbye to K-pop country? Don't forget to like, share, and subscribe. Peace out!